Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth. For He is amazing, He is wonderful. He provides for us everything that we need. He's kind, He's merciful. And He supports us always. And I worship also Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, who cleansed me of my iniquities, and my friend natin si Jesus Christ, and He's willing to share to us His kingdom that will never end. And I am thankful of the Holy Spirit for the protection, for comforting us, for helping us. So, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, laging nakabantay sa atin. Hindi na tayo iwanan. Ang umaalis lang sa kanila ay tayo. So, lahat na ng support na sa atin na to lead a life pleasing to the eyes of the Almighty Father. So yung decision na nasa atin, kung susundin natin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, nasa sa atin na yun. Kasi meron tayong free will, meron tayong mga decision sa buhay. At alam ni Almighty Father kung sino ang Kanya. So last time we read Hosea chapter 5. Dito sa Hosea chapter 5, lahat ng tao, the priests, the house of Israel, o yung mga tao, mga common people, at saka house of the king, meaning yung government or yung mga leaders na namumuno sa society, tinatawag ni Almighty Father na puros kasinungalingan ang ginagawa ng mundo na to. Wala nang katotohanan. Yung truth, twist. Pag ang isang truth tunwist mo ng konti, hindi na yun totoo. Kasi nangalingan na yun. Example doon, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya ang Redeemer, ang Savior. At wala siyang naiwan na pictures. Wala siyang naiwan na statue. Bakit? Dahil nung time niya, kinoconsider siyang criminal nung pinatay siya. So, hindi pwede ang meron siyang statue, papatayin ang mga tao na merong mga bagay na galing kay Jesus Christ. Kaya kahit picture or yung carved image ni Jesus, wala. Ngayon, may mga tao ngayon na meron silang carved image ni Jesus Christ. Sinasamba nila sa Jesus Christ. They worship Jesus Christ as God and Savior and Redeemer. Pero, kailangan nila ng statue. So, that's kasinungalingan. Yung totoo, si Jesus Christ, Savior and Redeemer. Pero, hindi kailangan ng statue. So, that's, yun yung twist, no? Naggumagawa ang mga tao ng mga statue. So, kasinungalingan yun. Dahil ayaw ni Almighty Father ng mga idols. The Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Kung ganun ang gusto ni Almighty Father, ganun din ang gusto ni Jesus Christ.
Ang isa pang kasinungalingan ng mundo na to ay yung tungkol sa tithes. Oo, maganda magbigay, mag-share ng blessings sa mga leaders na namumuno sa inyo sa congregation, but not tithes. Kasi yung tithes, pag sinabing tithes, 10%, that's for Levites. So, pag nagbibigay kayo, or sinasabi sa ng religious leaders ninyo na kailangan ng tithes magbigay, that's kasinungalingan. That's a lie. Dahil hindi kailangan ng tithes ng mga religious leaders or ng mga pastors or preachers. Dahil ang tithes solely for the Levites. Nakikita nyo na, may katotohanan, pero dinadagdagan ng kasinungalingan. Kahit hindi kayo magbigay ng tithes, basta sundin natin ang sinasabi ni Almighty Father. Sinasabi ni Jesus Christ, masasave tayo. At pag nag-share ka ng blessings mo, yung offerings, but yung offerings na yun, hindi yun dahil sa para ma-save ka, kundi ginagawa mo yun, it's because you have faith in the Almighty Father and you are willing to share your blessings to people. To help your brethren. At saka yung mga workers of the Almighty Father, Jesus Christ, they are worthy of their wages. Sweldo ang sa mga religious leaders, hindi tithes. Nakalagay sa Bible yon. Sinabi ni Jesus Christ yon. Walang sinasabi si Jesus Christ na magbigay kayo ng tithes sa mga religious leaders. Hindi wala. But a worker is worthy of his wage. Nasa New Testament yon. Yung tithes para sa mga Levites, yung inuulit ko. So that's the lie na ginawa ni Satan, na ini-incorporate ngayon ng mga so-called Christian organizations. Ang kailangan ni Jesus Christ, not the 10%. Ang kailangan ni Jesus Christ, yung buo nating pagkatao. Tayo mismo, yung willing tayo, yung heart, yung mind natin, nakafocus kay Jesus Christ, kay Almighty Father, sa Holy Spirit. Yun ang kinakailangan, not only 10%. Kaya yung mundo na to, puro kasinungalingan. Kaya, ang nakalagay dito, hear this, O priests. Take heed, O house of Israel. Give ear, O house of King. For yours is the judgment, because you have been a snare to Mizpah, and a net spread on Tabor. Yung katotohanan, nakasuppress. No? At ang ginagawa ng mga tao, dahil sa yung truth ay nakasuppress, mga tao ngayon, they commit harlotry. Harlotry, it's not just a physical body, selling your physical body to people, no? Or tatabi ka sa hindi mo asawa, kundi selling your dignity, your integrity, not disclosing the truth, dahil meron kang vested interest. Yon. That's also harlotry. At ang mga tao prideful. They don't want to admit their mistakes. They are justifying their errors. Hindi, nasa batas yan. Inilagay na yan sa batas, di ba? Nasa kasulatan yan. Napaka unmerciful, no? Or napaka walang compassion ang mga tao sa kapwa-tao. Lahat ng sektor ng lipunan.
They have dealt treacherously with God. At pag nagkakasala tayo, we betray our Father. At dahil sa binibetray natin ng Father natin, ano ngayon ang nangyayari sa mga children, sa mga anak ng mga anak ng mga anak? Sa generation, and generation. Lalong dumadami ang kasalanan. Yung kasalanan nagpo-propagate. Generation, yung propagation. Hindi natitigil. Kaya nga nakalagay dito sa verse 7 ng Hosea chapter 5, for they have begotten pagan children. Ang daming mga sinasamba. Yung mga anak, sumasamba ng pera, sumasamba ng mga idol, sinasamba nila sarili nila. Kaya anong sabi ni Almighty Father? Announce to the whole world. Anong i-announce? That the fertile land shall become barren in the day of rebuke. Sa araw ng judgment. I-rebuke ni Almighty Father. Pagsasabihan. Among the tribes of Israel, I make known what is sure. Papakita ni Almighty Father na kamay niya ang gumagawa ng judgment. And people will be surprised. Dahil yung mga calamities, famines, tragedies, magugulat na lang sila. Kahit yung simpleng pagbebenta sa internet, no? Yung mga advertisement, pinapadaan nila sa social media, kunyari, normal na conversation lang yun, kasi ganun ang social media ngayon. Kunyari, normal lang yun, na totoo ang sinasabi. Kunyari, mga tao mismo yun. Pero ang totoo, computer-generated yung mga replies or comments ng mga tao. Especially now, pag magkakaroon ng election, yung mga nag-aaway-away doon, hindi naman talaga mga tao, kundi mga bayaran yon. Binayaran sila to comment. Nagpapakalat ng pagkakabahagi or dissension. Bayaran yon. Pag may nakikita kayong issue, no, sa internet, tapos may maraming mga nagagalit or nag-aaway-away, sila rin yun. Para dumami ang views, para dumami yung makaalam. Parang media, nababayaran na rin. Yung social media, nababayaran na rin. Kasi yung information, effective yon para maka-reach out ng mga tao. Pero yung mga issue, sinusuppress yung katotohanan or they hide the truth. Siyempre, ang ilalabas lang nila kung ano yung panig sa kanila. Kung sino yung nagbabayad sa kanila. Puro kasi malinganan dito sa mundo. Kaya ang mundo na to may sakit. Tayo may sakit. Anong sakit natin? Kasalanan. Meron tayong sugat. At naghahanap tayo ng leader. Kahit magsama-sama pa ang buong mundo, hindi rin magpagaling. Hindi magagamot ang mundo na to. Hindi mahihil ang wound. Hindi magiging better place itong mundo na to. Dahil wala si Almighty Father sa puso ng mga tao. At pag pinurusahan ni Almighty Father ang mga tao,
babalik ulit si Almighty Father sa kanyang throne. Aantayin niya ang kanyang mga anak. Ganun kabait si Almighty Father. Para ma-realize ng mga tao ang kanilang mga kamalian. Alam ni Almighty Father, may mga taong babalik sa kanya. Hahanapin siya. Dahil alam natin na yung tatay natin, si Almighty Father lang ang makakapagpagaling sa atin. So, dito na tayo sa Hosea chapter 6. Come and let us return to the Lord. For He has torn, but He will heal us. He has stricken, but He will bind us up. Halika, bumalik na tayo sa tatay natin, sa Creator natin. Pinarusahan niya tayo, pero siya rin ang mag-comfort sa atin. Nasugatan tayo dahil pinalo tayo ng tatay natin. Pero siya ang gagamot sa atin. He will bind us up or bandage us up. Walang ibang makakapaggamot sa atin. Pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Para mahil tayo. Kaya nga, di ba pag nagpapagaling si Jesus Christ sa mga tao, sinasabi niya, your sins are forgiven. Kasi kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo namamatay, it's because of kasalanan, our iniquities. Curse yun. Yung nagkasala si Adan at saka si Eva. Verse 2, after 2 days, He will revive us, and on the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight. Naalala niyo to? After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight. Parang si Jesus Christ. Pagkatapos ng 2 days, gigisingin niya tayo. And on the 3rd day, makaka-recover tayo, tatayo tayo, that we may live in His sight. So it's like Jesus Christ. Kasi di ba si Jesus Christ, on the 3rd day, He rose again. So nakikita nyo na, Old Testament, New Testament. Kaya, we should not neglect the Old Testament. It's a verification of the New Testament and vice versa. Verse 3. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Hanapin natin or habulin natin ang knowledge of the Lord. Ang alamin or kilalanin si Almighty Father. Sa Proverbs chapter 9 verse 10, kakabisado niyo na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Wala nang mas tataas pa na knowledge and wisdom na maiko-compare sa pagkakakilala kay Almighty Father. Ganun ba yun? Paano ba yun? Wala nang mas tataas pa sa level of wisdom and knowledge ng pagkilala natin si Almighty Father. Naiintindihan nyo? Pinakil ang pagkakakilala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, kasi yung knowledge ng mundo na to, it's foolishness in God's sight. Kahit sabihin mo na marami kang pinag-aralan, doctor ka,
20 years kang sunog ng kilay. Bakit sunog ng kilay? Ganun ang kasabihan, di ba? Magsusunog ng kilay pag nag-aaral. Or 30 years ka na nag-aaral, hindi pa rin matapos-tapos. Wala pa rin kwenta yon kung hindi si Almighty Father ang kinatatakutan mo or nirerespeto mo, dahil ang umpisa ng wisdom and knowledge ay ang magkaroon tayo ng takot at respeto sa tatay natin. Kung ang isang tao hindi siya nakapag-aral lang mataas, no? Halimbawa, elementary lang siya, yun lang ang nakaya niya, pero kilala niya si Almighty Father. So, ibig sabihin, mas pa siya, full of wisdom and knowledge pa siya compared sa tao na merong doctorate degree. Baliwala kay Almighty Father yung mga bagay sa mundo na to na hinahanap natin, na gino-goal natin sa buhay. Kasi dapat ang goal natin sa buhay, yung tatay natin, makasama siya, ang sundin ang kanyang kagustuhan. Dahil kay Almighty Father na ang lahat ng riches, ang lahat ng blessings, the Creator of this world. Tuloy natin ang verse 3. His going forth established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. Ibubuhos lahat ng Almighty Father ang kanyang blessings. His going forth is established as the morning. It's refreshing, no? Yung ibig sabihin ng rain. At saka pag umaga, di ba, refreshing, refresh tayo. At saka yung rain, naglilinis, cleansing. At merong hope. Meron tayong something to look forward to. Verse 4, O Ephraim, what shall I do to you? Sabi ni Almighty Father. Ano yung Ephraim? Fertile land. So kung papalitan natin yung Ephraim ng fertile land or productive land, what shall I do to you? Ano yung productive land? Itong mundo ang productive land. Maraming mga tanim, maraming mga tao. Andito yung mga blessings ni Almighty Father. Anong gagawin ko sa'yo? O Judah, what shall I do to you? Judah naman means what? Praise, no? Yung mga nagtitiwala kay Almighty Father pero nagkakasala pa rin, nawawala pa rin sa path to righteousness. Ano ang gagawin ko sa'yo? For your faithfulness is like a morning cloud. Yung faithfulness ng mga followers ni Almighty Father, yung sumasamba sa Kanya, is like a morning cloud. And like the early dew, it goes away. Hindi stable. Yung puso natin, hanggang umpisa lang. For your faithfulness is like a morning cloud. Umpisa lang. Sa hapon, wala na. And like the early dew, it goes away. Sa umaga, may dew. Maganda ang ginagawa. Pero after some time, nagpe-fade away. It's faltering. No? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi siya continuous. Yung faithfulness ng mga tao kay Almighty Father. Therefore, I have hewn them by the prophets. Ano ang sinasabi ni Almighty Father na I have hewn them? Hewn means sculptured, chipped, chiseled, modeled, formed, shaped, pruned, struck. No? Therefore, I have hewn them by the prophets. Ano yung ginagawa ng mga prophets na nakikita ninyo na pinag-usapan natin?
Ito kasawan. Sino bang kausap ko? Pinaparamdam ni Almighty Father ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga prophets. So, kawawa yung mga prophets ni Almighty Father, di ba? Kasi yung nararamdaman ni Almighty Father, ibinubuhos niya sa mga prophets. Kaya nga, therefore, I have hewn them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth. Ang sumasangga yung mga prophets. Napaka maayos, no? Yung mga prophets na kinukuha ni Almighty Father. Obedient, like Samuel, si Daniel, Isaiah, Jeremiah, si Zechariah. Walang itulak kabigin sa kanila kasi lahat sila sumusunod kay Almighty Father kahit na nakaranas sila ng pain and suffering. Si Moses, ganun din. Nakaranas din ng pain and suffering. Sino pa? Si John the Baptist. Ginagawa ni Almighty Father yun para maiparating sa mga tao kung ano ang naramdaman ni Almighty Father. Kasi hindi si Almighty Father makadirekta sa mga tao dahil pag dumirekta siya sa mga tao, yung mga tao na yun masusunog, mamamatay. Bakit? Kasi holy si Almighty Father. Nagiging hinder ang kasalanan. Kaya ang ginagawa ni Almighty Father, pumipili siya ng prophets. Pag may nakikita siya ng mga tao na pwedeng maging prophet, yun ang kinukuha niya. Yun ang ginagamit niya, mga taong yun. Bago pa man ipanganak yung tao na yun, pinapurpose na ni Almighty Father na maging prophet yun. Kaya yung mga tao na yun, marami yung pinagdaanan. And also si Elijah, no? Hindi maganda yung buhay nila. Yung mga prophets. I have slain them by the words of my mouth. And your judgments are like light that goes forth. Sabi ni Almighty Father. Or the judgment on you are like the light that goes forth. Ipinaparating ni Almighty Father ang kanyang saloobin, yung kanyang pain sa mga prophets. At yung mga prophets naman na na-explain sa mga tao. Kaya yung judgment are like light that goes forth. Nakakakita ng light ang mga tao or liwanag or nakakakita ng right way, no? Natatanggal yung kanilang mga blindness. Verse 6. For I desire mercy and not sacrifice. And the knowledge of God is more than burnt offerings. Tignan ninyo? Ano yung ibig sabihin ng for I desire mercy? Mercy means faithfulness or loyalty. Kasi pag Hebrew, yung Hebrew word na asan na ba yun? Hosea 6. Yung Hebrew word na hesed, it means loving kindness or kindness or kind or faithfulness, goodness. Ang gusto ni Almighty Father, hindi sacrifice. Kundi ang gusto niya, faithful tayo sa Kanya, loyal tayo sa Kanya.
Hindi sacrifice. Hindi, magsasacrifice na lang ako. Nagkasala ako ngayon, pero magsasacrifice naman ako eh. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Magbibigay naman ako ng tithes, nagkasala ako, magbibigay naman ako ng tithes. Hindi yun, bale wala kay Almighty Father yung tithes mo. And the knowledge of God is more than burnt offerings. Ang burnt offerings, kino-consider yun na isa sa mga tithes, no? Or binibigay sa congregation. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, the knowledge of God. Ano yung the knowledge of God? The fear of the Lord. Kilala natin dapat si Almighty Father. It's more than burnt offerings, more than tithes, more than money, more than material things. Anong gusto ni Almighty Father? Yung mercy, yung faithfulness, yung loyalty, and not sacrifice. Example na naman, no? Yung mga nagpe-penitensya. Hindi, magpa-penitensya naman ako eh. Lalakad naman ako ng nakapaa. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. The knowledge of God is more than burnt offerings. Verse 7, but like Adam or men, they transgressed the covenant. There they dealt treacherously with me. Binitray natin yung tatay natin, si Almighty Father. Nagkasala tayo. Hindi natin sinunod yung covenant, yung treaty, yung usapin, yung ordinance, yung law. Hindi natin sinunod yung mga reminders ng Almighty Father. Hindi natin sinunod yung commandments niya. Gilead is a city of evildoers. Yung testimony natin, puro kasamaan. Monument or heap of testimony. Site of location. Puro kasama ng ginagawa natin. City of evildoers. And defiled with blood. Pag sinasabing defiled with blood, nadumihan ng dugo. Baka sabi nyo, bakit hindi naman kami hindi naman kami na pumapatay ng tao? Pag nagkakasala tayo, dito sa Old Testament, may ino-offer, diba? Ng blood ng lamb, ng goat, para mapatawad tayo. Kailangan ng may makapalit para matanggal yung kasalanan natin. Dito sa Old Testament. Ngayon, sa New Testament, dumating na si Jesus Christ. Yung blood niya, yun ang offering. Defiled with blood. Kaya binigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa atin. Para malinis tayo. Dahil tayo ay madumi. Verse 9. As a band of robbers lie in wait for a man, so the company of priests murder on the way to Shechem. Surely they commit lewdness. Parang mga grupo ng magnanakaw, nag-aantay sa isang lalaki. Ganon din ang samahan ng mga priests, papatay ng mga tao papuntang Shechem. Surely they commit lewdness. Shechem, it means shoulder or burden.
Yung lewdness, hindi to yung, baka akala nyo, yung lewdness na naguhubad. Hindi yon, no? Ang lewdness din, kasi ibig sabihin nito ay filthiness, kadumihan, uncleanness. Pag sinasabing murder, hindi lang to yung murder na literal na murder, kundi pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kasi yung nagsabi ng yung si Almighty Father nagsabi na do not kill, 'di ba? Huwag tayong papatay. Siya rin ang nagsabi na huwag tayong maninirang puri. So same level lang 'yon ng kasalanan. Walang ang tawag doon? Ano bang klaseng original sin may ganun eh. Yung mortal sin, walang ganun. Ang kasalanan, pare-pareho yan. Nagsinungaling ka, mortal sin din yun. Ha? So ito, sinasabi, murder, hindi lang to murder, kasi naman na rito yung kasinungalingan. On the way to Shechem, yun ang burden ng mga tao. Yung company of priests, hindi lang to mga priests. Ito ay tayo, royal priesthood, a holy nation. So tayo, gumagawa tayo ng kasalanan, yun ang buhat-buhat natin lagi, mga kasalanan. Hindi natin kayang bitawan yung mga kasalanan natin. Ayaw nating bitawan. Lagi nating dala-dala, kahit saan tayo magpunta. Baka sabihin, hindi ko naman dala-dala eh. Yung ginagawa natin, nasa puso natin. Gumagawa tayo lagi ng kadumihan. We are the royal priesthood, a holy nation, nakalagay sa Hebrew, di ba? Sa New Testament. Tama ba yun? Hebrew ba yun? A holy nation, royal priesthood. So nga ba yun? Ay, sorry. 1 Peter pala. 1 Peter chapter 2. Verses 9 to 12. Thank you, Lord. Pinahanap sa akin. Hindi sana yan. Hindi sa Hebrew. Verse 10. I have seen a horrible thing in the house of Israel. There is the harlotry of Ephraim. Israel is defiled. Meron akong nakita, sabi ng Almighty Father, na napaka pangit sa bahay ni Israel. Or horrible. Ano ba yung horrible? Tragic. Nakakatakot, karumal-dumal na bagay or madumi sa house of Israel. Pag sinasabing house of Israel, tao to, no? House kasi. Sa house na nakatira, sino yung mga nakatira sa house? Mga tao. There is the harlotry of Ephraim. Ephraim symbolizes the world. Fertile land kasi yon. Sa mundo na yon, ano? Harlotry of Ephraim. Ang mundo na to, punong-puno ng kasalanan. Spiritual, adultery. Unfaithful kay Almighty Father. Gumagawa tayo ng kasalanan. Lahat ng mga kasalanan, pag gumagawa tayo, unfaithful tayo kay Almighty Father. That's spiritual adultery. Harlotry. Israel is defiled. Madumi ang mga tao. Verse 11, also, O Judah, a harvest is appointed for you. Sabi ni Almighty Father. Sino naman itong Judah? Chosen people of God. When I return the captives of my people. Ano ibig sabihin ng when I return? The captives of my people. Tatanggalin ni Almighty Father ang kanyang mga anak dito sa mundo na to.
tatanggalin ni Almighty Father ang mga chosen people niya, aalisin niya, ihiwalay niya sa mga wicked people. When I return the captives of my people. So, ano yung harvest na to? Also, O Judah, a harvest is appointed for you. Diba, Lord of the harvest? Ano yung harvest? Merong magkakaroon ng great harvest. May time to harvest. Appointed na. Alam na ni Almighty Father, hindi lang niya sa atin sinasabi, hindi rin alam ni Jesus Christ kung kailan. Kahit mga angels, hindi rin alam. Si Almighty Father pa lang ang may alam kung kailan yun. Kaya kung may narinig kayo nagsasabi na sabihin ng time or date, sasabihin within 2 years, within 3 years, or in 5 years time, huwag niyo maniniwala. Huwag kayo maniniwala because walang sinasabi si Almighty Father. At nakalagay dito sa Bible, hindi niya sasabihin kahit kanino. Basta darating na lang. Pero may binibigay na clue sa atin sa Book of Revelation. No? So kung nagbabasa kayo ng Book of Revelation, nandun yung mga clues. Ano yung mga clues doon? Mga famine, war, calamities, mga birth pains. At naman, nakikita naman natin, di ba? Malapit na rin. Hindi lang natin masabi kung kailan, pero yung mga tao, alam na rin nila, kahit hindi believers of the Almighty Father and Jesus Christ, nararamdaman nila. Napapanood ko kasi, no, na may mga tao, hindi sila believers of the Almighty Father and Jesus Christ, pero nagsasabi sila, no, kinakwento nila na malapit na. Ibang religion ang nagsasabi. So, bakit alam nila? Hindi ko alam, pero nararamdaman nila. Naintindihan niyo? Hindi alam kung kailan na exact date, pero nararamdaman din nila. Alam din nila. Hindi man sinasabi kung sino ang darating, basta nararamdaman nila. Ano na tayo sa Hosea chapter 7 na tayo. So verse 1 of Hosea chapter 7. When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was uncovered. Pag pinagaling ko ang Israel, lalabas ang kadumihan or ang kasamaan ni Ephraim. Ano yun? Pag hinil ko ang mga tao na pinili ko, kasi di ba ang Israel means people who struggled with God and prevailed. Pag na-heal ko na yung mga tao na yun, sabi ni Almighty Father, yung mga nag-struggle and prevailed do sa mga trials and tribulations na binigay ni Almighty Father, na inallow niya mangyari sa mga tao. Pag na-heal, ibig sabihin, bumalik ulit sila kay Almighty Father, napalapit na sila kay Almighty Father, napatawad na sila sa kanilang kasalanan. Ngayon, ano mangyayari? Then the iniquity of Ephraim was uncovered. Lalabas ang kadumihan ng mundo. Lalabas yung katotohanan. And the wickedness of Samaria. Pati na rin ang wickedness ng Samaria. Ano ba yung Samaria? Samaria means, ito yung mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father.
nung time na yun, ang tawag sa mga Samaria, it's mga tao na unpure. No? Hindi sila lahi ni Israel, kundi may kaiba silang lahi na kasama. Hindi sila pure na lahi ng Israel. Baka sabihin nyo, ako hindi naman ako lahing Israel. Hindi to literal, ha? Tayo, pag nagtitiwala tayo kay Almighty Father, we struggled with God sa mga trials and testings and tribulations, and yet we prevailed. Nagtiwala tayo sa Kanya, na-healed tayo. Israel tayo. Yung Ephraim, yun ang mundo. And the wickedness of Samaria, yung mga tao na hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. For they have committed fraud. A thief comes in, a band of robbers takes spoil outside, or plunders the spoil outside. Puro mga kasinungalingan ang pinapalaganap ng mundo na to. Tinatanggal si Almighty Father sa mundo. Itinuturo sa school. Kung ano-ano mga theory ang tinuturo sa school para mapagtakban ang katotohanan. Kaya yung generation to generation to generation ngayon, hindi na nila alam ang totoo. Dahil mas na-focus sila sa mundo na to, imbis na mag-focus kay Almighty Father na pinaka-importante, dahil si Almighty Father ang real treasure. Ang ginawang treasure kasi ng mundo na to ay yung mga material things and earthly possessions. A thief comes in, a band of robbers takes spoil outside. May magnanakaw na dumating. Ano yung ninakaw? Knowledge of the Almighty Father. Tinanggalan ng karapatan yung mga tao makilala si Almighty Father. Puro mga kasinungalingan na tinuturo. Bata pa lang itinuturo na yung mga kasinungalingan. Ano ba yung mga itinuturo kasinungalingan? Yung mga theory of gravity, theory of evolution. Yung mga yon hindi yun napapatunayan. Theory of Big Bang Theory. Puro theory lang yon. Isa pa, no? Dinosaur. Ang weird, no? Example lang, ha? Weird doon. Baka kasi nabasa ko, nga, no? Yung dinosaur, ang laki-laki. Tapos ang liit ng kamay. Ba't ganon? Sabi, powerful yung dinosaur. Malaki siya. Pero ang liit ng kamay. Nakaganon lang siya, oh. Pero ang laki-laki niya, diba? Pero takot sa kanya yung mga... Ngayon na nalaman ko na may isang farmer, napanood ko, no? May isa siyang farmer, may namatay siya na ostrich, nilibing niya. Tapos nung hukay niya, buto ng ostrich, yung buto ng ostrich, kamukha ng buto ng dinosaur. I-check nyo. Skeleton ng ostrich. Magkamukha sila. I-check nyo lang. Magkamukha yung dinosaur na si T-Rex at saka tong ostrich. Ba't ganon? Na kaya raw namatay yung mga dinosaur. May mga ganong istorya. Ito tas theory. Baka sabihin, hindi, may mga buto na nakuha. Kamukha nga ng buto ng ostrich, yung buto ng dinosaur. I-check nyo lang, ha? Di ba may mga animals na extinct na? But not necessarily dinosaur. Malaking ostrich. So, yun ay kasinungalingan, ha? Na magnanakaw. Okay?
Pag ang magnanakaw, kasali na rin yon sa sinungaling. Dito sa 1 John 4:20. 1 John 4:20. Saan ba yun? 21. Hindi lang may kasabihan, ang kasinungalingan ay kapatid ng magnanakaw. Dahil pareho silang gumagawa ng wickedness. Kaya ito ay thief comes in. So, thief, nagnanakaw, no? Anong ninanakaw niya? Yung katotohanan. A band of robbers takes spoil outside. Dito na tayo sa verse 2. And they do not consider in their hearts that I remember all their wickedness. Hindi alam ng mga tao. Hindi alam ng kanilang puso na naalala ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father lahat ng ginagawa natin na mga kasamaan. Nakikita ni Almighty Father. They do not consider in their hearts that I remember all their wickedness. Now their own deeds have surrounded them. They are before my face. Ngayon, yung gawang mga kamalian, napupuno yung mga tao, punong-puno na ng kadumihan ng mga tao. At kitang-kita ni Almighty Father. Noon, naalala ni Almighty Father, nare-remember niya, tas hanggang ngayon, now, their own deeds have surrounded them. They are before my face. Alam ni Almighty Father, noon pa, gumagawa na ng kasalanan hanggang ngayon. Harapan. Hindi tayo nahihiya sa tatay natin. They make a king glad with their wickedness and princes with their lies. Piniplease natin ang ibang mga tao. Para ma-please natin ang mga tao, gumagawa tayo ng wickedness. Ano yun? Para ma-please natin yung boss natin, ano ang gagawin natin? Magbebenta tayo, tapos magsisinungaling tayo para makabenta tayo ng malaki. Matutuwa ngayon yung boss natin kasi ang dami mong benta, pero nagsinungaling ka sa binentahan mo. They make a king glad with their wickedness, and princes with their lies. Masaya naman yung king. Masaya talaga yun yung mga prince. Kasi pare-parehong wicked. Yung king tsaka yung prince. Sino yung king? Mga namumuno sa mundo. Sino yung mga prince? Yung mga mayayaman sa mundo. Verse 4, they are all adulterers. Pag sinabing adulterers, spiritual adultery to. Lahat gumagawa ng kadumihan. Like an oven heated by a baker. He's stirring the fire after kneading the dough until it is leavened. Lumalaki ang kasalanan. Padami ng padami ang kasalanan. Umaalsa, no? Kasi he ceases stirring the fire after kneading the dough until it is leavened. Yung leavened, pampaalsa, di ba? Napupuno ang mundo na to ng kasalanan. Dahil gusto natin ng validation ng mga tao
They make a king glad with their wickedness and prince with their lies. They are all adulterers. Yung pati na rin yung mga king, pati na rin yung mga prince. Mga leaders of the land, mga business leaders also, mga businessmen. Ang daming kasalanan ng tao. Pati na rin yung mga religious leaders. Verse 5, in the day of our king, princes have made him sick, inflamed with wine. He stretched out his hand with scoffers. They betray each other. Lahat tayo, binibetray natin ang kapwa-tao natin. Walang gumagawa ng tama. Verse 6, they prepare their heart like an oven, while they lie in wait. Their baker sleeps at night. In the morning, it burns like a flaming fire. Yung kasalanan nakatenga lang, no? Pero, dumarating ang panahon, lumalaki, nasusunog, ang daming apektado. Sino yung baker? Mga tao, walang pakialam. Magkakaalaman na lang pag malaki na yung issue. Yung puso parang oven, nandun yung ngit-ngit, yung galit, yung kasalanan. Tapos inaalagaan yung kasalanan hanggang sa hinayaan yung kasalanan na nandun sa puso. Ngayon, sumasabog yung kasalanan, ang dami ng apektado. Nagkakandahawa-hawa na ng kasalanan ng mga tao. Mahirap o mayaman, naggagamitan, nagsisinungalingan, gumagawa ng katumihan. Verse 7, they are all hot like oven. They have devoured their judges. Hindi gumagawa ng equality, injustices ang ginagawa. All their kings have fallen, none among them calls upon me. Walang tumatawag kay Almighty Father. Walang faithful kay Almighty Father. Lahat tayo. Injustice ang ginagawa natin. Hindi natin tinatawag yung tatay natin. Pati yung leaders of the land. Makasalanan. Kaya pati mga tao, makasalanan, walang gumagawa ng tama. Niluluto yung kasalanan dito sa mundo. Dito, they are all hot like oven. Nagluluto ng kasalanan, nagko-concoct, nag-eksperimento, lahat na ng kasalanan. At walang justice dito sa mundo. Kasi nakalagay, and have devoured their judges. Walang justice. Lahat tayo gumagawa ng injustices. Lahat ng sektor ng lipunan. Health sector, government sector, business sector, non-profit sector, education sector, religious sector, banking sector. Agriculture sector. Bakit? Sa agriculture, anong ginagawa ng mga tao? May mga pesticide na nilalagay, nakakapatay ng tao. Yun ang nilalagay.
Kaya nagkakasakit ang mga tao. Tapos, nilalagyan ng yung mga pananim para hindi agad mabulok, lalagyan ng formalin. Anong tawag mo doon? Injustice yun. Hindi makatarungan yun. Dahil apektado yung tao, mamamatay yung tao. Ngayon, pag sa education naman, hindi mo tinuturo yung tama sa mga bata. Ang itinuturo mo puro mga mali. The theory of evolution, theory of gravity. Pinapakabisado mo yung outer space. Dati ang turo sa amin, yung mundo umiikot lang, tapos ngayon umiikot na sa bola, tapos ngayon umiikot na sa Milky Way, umiikot pa sa nahilo na ang tao sa kakaikot ng kakaikot, hindi na natapos sa pag-iikot. I-check nyo, yun ang bagong turo ngayon sa ba't ganon? I-check nyo, dati ang sabi, ang ikot ng mundo, ganyan daw. At sabi kasi, hindi sure eh. Paiba-iba kasi. Itong Bible, hindi ito naiiba. Yung turo sa school na iba. Dati yung earth daw, sphere ang shape. Ganyan kasi daw, shape, hindi naman nakaganyan daw. Tapos, iikot doon ng ganon, pag ganon. Habang umiikot ng ganon, umiikot naman daw. O, di ba paikot-ikot? Habang umiikot naman ng pag ganon, kasama naman daw sa Milky Way na may sa galaxy, iikot na naman. O di nahilo na yung tao. Mabilis daw ang ikot eh. Kasi nungalingan. To justify kung ano man ang gusto nilang i-justify. Para masabing walang Diyos. Para masabi na hindi nakafocus si Almighty Father sa atin. Pero ang totoo, si Almighty Father, nakafocus siya sa atin. So, isa yun sa mga kasinungalingan, yung ikot ng ikot. I-check nyo. May CGI pa nga eh. Puro mga CGI, computer-generated images. Kaya nga, puro kasalanan ng mga tao. Puro kasinungalingan, ninakawan na tayo ng katotohanan. Verse 8, Ephraim has mixed himself among the peoples. Ephraim is a cake unturned. Nagkahalo-halo na. Pag unturned, nasunog na, hindi na mapakinabangan. Masusunog na siya. Kumbaga parang overcooked na. Yung mundo. Nangitim na sa kasalanan. Hindi na mapakinabangan yung mundo. Wala nang ganda. Verse 9, aliens have devoured his strength. O baka sabihin nyo, may alien pala eh. Ibig sabihin ng alien, hindi taga dito sa pag sinabing alien, hindi kay Almighty Father. Okay? Kaya aliens have devoured his strength. But he does not know it. Yes, gray hairs are here and there on him. Yet he does not know it. Hindi niya alam. Hindi alam ng mundo. At yung mga aliens, fallen angels yon. Yung drawing ng isang satanist, no, na yun daw yung kanyang
yung parang Diyos niya, kamukha ng alien, nag-renowing naman ng ibang tao. So, fallen angel ang aliens, okay? Kasi nungalingan yun. Kasi sabi, alien galing sa ibang bansa, ibang planeta or ibang galaxy. Hindi totoo yun. Para lang ma-justify na hindi tayo ang mahal ni Almighty Father. Para lang tanggalin si Almighty Father sa isip ng mga tao. Kaya ginagamit ng mga demonyo ang tao para i-twist ang katotohanan. Naintindihan niyo? Kaya ano nangyari? Aliens have devoured his strength and he does not know it. Hindi niya alam. Hindi alam ng mundo. Hindi alam ng mundo. Kasi nga, walang knowledge, walang fear of the Lord. Hindi talakad kay Almighty Father, kaya hindi alam ng mundo. Verse 10, and the pride of Israel testifies to his face. Prideful, arrogant, but they do not return to the Lord their God, nor seek him for all this. Arrogant ang mga tao. Mayayabang. Ayaw hingi ng advice ni Almighty Father. Ayaw lumapit kay Almighty Father. Dinedeny si Almighty Father. Dinedeny si Jesus Christ. Hindi hinahanap si Almighty Father. Verse 11, Ephraim also is like a silly dove, without sense. They call to Egypt, they go to Assyria. So, ang Ephraim, ang mundo, kung anong-ano na lang ang pinag-iisip, nakalagay dito. Ephraim also is like a silly dove. Diba, ang simbolo ng peace ay dove na may hawak-hawak na may tuka-tuka na dahon. Ang galing ni Almighty Father, no? Silly dove ang mundo. Kung sino-sino ang tinatawag, they call to Egypt, they go to Assyria. Silly ang mundo. Anong gustong gawin? Gusto tawagan ang Egypt. Ang Egypt, sino yung Egypt? Si Egypt symbolizes kasalanan at saka mga unbelievers. Doon kumukuha ng advice. Hindi to necessarily Egypt and Assyria, ha? Kundi symbolic lang yan, no? Figuratively speaking, it's doon sila humihingi ng advice sa mga bagay, sa mga tao o lugar na walang kakwenta-kwenta, na hindi naman sila matutulungan. Hindi sila mabibigyan ng kagalingan. Instead, mas mapapalala pa ang kanilang kalagayan. Ito ang ibig sabihin ng verse 11. Ito yung mundo. So ngayon, anong ginagawa ng mundo? Gumukuha sila ng advice sa kanilang mga sarili-sarili, sa mga tao na nag-aral or nagsaliksik mabuti. Mga doktor ng kung ano-ano, pero walang mangyayari. Walang mangyayari. Kung ano pa kanilang mga agenda, mga goal, walang mangyayari. Sisirain ni Almighty Father. Hahayaan ni Almighty Father mangyari at makikita natin. Pero hindi tayo matatakot dahil kay Almighty Father tayo. Pagkasama natin sa Almighty Father, walang takot. Verse 12, wherever they go, I will spread my net on them. Kahit saan sila magtago, kahit saan sila magpunta, huhulihin ko sila. I'll bring them down like birds of the air. Tatanggalan ko sila ng pakpak, para mga ibon. Ibabagsak ko sila. I will chastise them. Paparusahan ko sila according to what their congregation has heard.
Sabi ni Almighty Father, at gagawin ni Almighty Father to. Paparusahan niya ang mundo. Hindi sa kanyang humihingi ng advice ang mundo. Disregard si Almighty Father, Jesus Christ at ang Holy Spirit. Ang creator ng mundo na to. Ano ang gagawin ni Almighty Father? I will spread my net on them. I will bring them down like birds of the air. I will chastise them according to what their congregation has heard. Verse 13. Woe to them, kawawa sila, for they have fled from me. Destruction to them, because they have transgressed against me. Though I redeemed them, yet they have spoken lies against me. Sabi ni Almighty Father. Bakit nasasabi ni Almighty Father ito? Nasasaktan si Almighty Father. Siya ang creator ng mundo na to. Pero dinidisregard siya ng mga tao. Tinatanggal siya sa mundo na to. Tinatanggal ang pangalan ni Almighty Father. Tinatanggal si Jesus Christ. Puro kasinungalingan ang kinakalat ng mundo na to. Kaya, woe to them, kawawa sila. Dahil tumakbo sila, palayo sa akin. Tumakas sila. Kaya, anong nangyayari? Destruction to them. Because they have transgressed against me. Dahil nagkasala sila sa akin. Though I redeemed them, kahit na sinave ko sila or binibigyan ko sila ng blessings araw-araw. Binibigyan tayo araw-araw ni Almighty Father ng blessings. Sinisave niya tayo. Pinoprotektahan niya tayo. Pero nang ginawa natin, they have spoken lies against me. Nagsalita tayo ng mga kasinungalingan laban sa tatay natin. Ano yung kasinungalingan na yon? May mga tao na sabi, hindi nag-exist si Almighty Father. It's just a myth. Yung mga yon, tao na yon, kasali yon sa mapaparusahan. Yung mga ayaw maniwala kay Almighty Father, ayaw maniwala kay Jesus Christ, hindi naniniwala sa Holy Spirit. Mapaparusahan ni Almighty Father because they have spoken lies against the Creator of this world. Verse 14, they did not cry out to me with their heart. Hindi sila humingi ng tawad. They did not humble themselves to the Almighty Father. Itong ibig sabihin ito, they did not cry out to me with their heart. When they wailed upon their beds, habang umiiyak sila, may mga problema sila, hindi sila sa akin tumatawag. Sabi ni Almighty Father, kung kailangan natin si Almighty Father, siya ang tawagin natin. Kung may mga problema tayo, tawagan natin si Almighty Father. Sa Kanya tayo magsumamo. Gagamitin natin si Jesus Christ. Dahil sabi ni Jesus Christ, diba? Use my name. Para maklapit tayo sa tatay natin. They assemble together for grain and new wine. They rebel against me. Sabi ni Almighty Father. Nagsama-sama sila. Pag nagsicelebration sila, magkakaroon sila ng party. Nagkakasiyahan sila. Pero, hindi nila ina-acknowledge Almighty Father. And if we don't acknowledge our Father, we are sinning against our Father. We are being rebellious. Verse 15. Though I disciplined and strengthened their arms, yet they devise evil against me. Tinuruan ko sila, sabi ni Almighty Father. I disciplined them and strengthened their arms. Pinalakas ko sila. Meron silang strength every day. Binibigyan ko sila ng blessings araw-araw. Dinidisiplina ko sila para matuto sila. Pero ano ang ginawa nila? Yet, they devise evil against me. Nagpaplano ng kasamaan laban kay Almighty Father. Hindi sinasali si Almighty Father sa mga plano about sa mundo na to, about sa mga tao, about sa environment.
tinatanggal si Almighty Father. Hindi rin papasalamat kay Almighty Father. Yan ang kasalanan ng mundo na to. Kinakalimutan si Almighty Father. Ano pa ang ginawa? Ha? Yung AD at BC ginawang ginawang CE at BCE, no? Before Common Era tsaka Common Era. Instead of before Christ and Anno Domini or Year of the Lord, tinanggal yon. Tinanggal kasi sabi nila, kaya daw nila tinanggal dahil hindi lahat naman ay kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, kaya nila tinanggal. Ngayon, sino ang gumawa ng mundo? Kung tinanggal nila yun, hindi na na-acknowledge si Almighty Father, si Jesus Christ, mas gusto ng mga tao mag-worship sa mga idols, sa mga elephants, sa mga daga, sa mga pusa, sa dragon. Mas ina-acknowledge yun, mas pinagbibigyan ng importansya ang kayamanan sa mundo na to. Binibigyan ng importansya ang kanilang mga pera, doon nakafocus, mga material things. Anong gagawin ni Almighty Father? Rebellious yon. Rebellion yon against the Almighty Father. Dahil tayo ang kanyang inheritance. Ngayon, kung ayaw natin sa kanya, paparusahan tayo ni Almighty Father. Kung hindi natin siya kikilalanin, paparusahan niya tayo. Dahil may karapatan si Almighty Father sa atin. Wala tayong pagmamay-ari sa mundo na to. Yung binibigay ni Almighty Father sa atin na oxygen, carbon dioxide, yung mga mineral sa mundo na to, yung mga kinakain natin sa araw-araw, bigay ni Almighty Father, pero ayaw natin i-acknowledge si Almighty Father. Puro kasamaan ang ginagawa pa natin, dagdag pa doon, kaya padami ang kasalanan natin. Pati sa pagpaplano sa mundo na to, pagpaplano ng gobyerno, hindi sinasali si Almighty Father. Kaya ano ngayon ang mga nangyayari sa mga government officials? Lahat corrupt. Wala kang itulak kabi, hindi to corrupt. Lahat corrupt. Lahat gumagawa ng kasalanan. Lahat arrogant. Verse 16, they return, but not to the Most High. Bumabalik sila. Pero hindi kay Almighty Father ang binabalikan nila. Hindi si Almighty Father. They are like a treacherous bow. Para silang bow na, alam niyo yung bow? Yung ano man tawag doon, pana? Their princes shall fall by the sword for the cursings of their tongue. This shall be their derision in the land of Egypt. Hindi tayo bumabalik kay Almighty Father. Binabalikan lagi ng mga tao, pera. Binibetray natin ang tatay natin. Kaya ngayon, paparusahan ni Almighty Father ang mga tao. Dahil, cursings for the cursings of their tongue. Sabihin natin, hindi naman natin minumura si Almighty Father. Minumura, binabastos, hindi ina-acknowledge. Sino ang ina-acknowledge ng mundo ito? Kung sino may pera, yun ang ina-acknowledge. Kung sino ang mayaman, kung sino ang sikat, kung sino ang powerful, yun ang ina-acknowledge. Pero si Almighty Father, si Jesus Christ, ayaw i-acknowledge. Puro kasama na lumalabas sa bibig natin. Ano ngayon ang mangyayari? This shall be the derision in the land of Egypt. Ano yung derision? It's a sneer. It's a mockery. In the land of Egypt.
Tutoksuhin. Ito ang magiging kaparusahan na tutoksuhin sila sa land of Egypt. Egypt symbolizes kasalanan, bondage of sin. Sa land ng bondage of sin. Saan yung land of bondage of sin? Impyerno. O, yung mga demonyo sa impyerno. O, tutuksoin ka. O, ayan, ano nangyari sa'yo? Kala mo kakampi mo kami. Hindi mo kami kakampi. Sasabihin sa'yo ng demonyo. Sa impyerno. Sasabihin sa'yo, akala mo, o ano, mayaman ka sa mundo? Dito, hindi ka mayaman. Ano, masusunog ka dito, ha? Aasarin ka ng demonyo. Mapupunta ka doon. Dahil di mo kinikilala si Almighty Father. Hindi nagpapakumbaba kay Almighty Father. Ayaw tumigil gumawa ng kasalanan. Lahat dito sa Bible, nakikita natin, tumigil na kayo sa kasalanan ninyo, bumalik na kayo sa ayaw pa rin ng mga tao tumigil. Ginagawa ni Almighty Father to, binibigyan ng warning ang mga tao para makabalik tayo sa Kanya, makuha natin ang ating inheritance. Gaya na sinabi ko dati, no? Okay si Almighty Father doon, maayos siya doon, maayos yung mga brethren natin. Sino ang hindi maayos? Tayo, kaya kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Sa Kanya lang natin makukuha, hinahanap natin, the peace and love and joy and contentment sa tatay natin. Sa Kanya tayo galing. Nakalimutan natin. Nakalimutan natin dahil sa mundo na to, ang daming in-offer sa atin. Kayamanan, kasikatan, at power, mga material things. In-offer ng mundo na to, ipinakita ng mundo na silaw tayo sa mundo na to. Kalimutan natin yung tatay natin. Kaya naging focus tayo sa kasalanan para mang-isa ng kapwa-tao, manakit ng kapwa-tao. Mayaman man o mahirap, ganoon ang ginagawa. Para gumaling tayo, ma-heal tayo. I-acknowledge natin si Almighty Father, bumalik tayo sa tatay natin. Inaantay niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan, tatanggapin niya tayo ng buong buo. Kakalimutan niya yung kasalanan natin. Dahil mahal niya tayo. At magtiwala tayo kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ang pinadala ni Almighty Father para malinis tayo sa kasalanan natin, para maging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Dahil kung hindi natin i-acknowledge si Jesus Christ as Lord and Savior natin, as our Redeemer, hindi tayo tatanggapin ng tatay natin. Nakalagay sa Bible. Si Jesus Christ ang only mediator to the Almighty Father. Wala nang iba pa. Thank you, and God loves us all so much.